Tumamang bala sa leeg ang ikinasawi ng isang masuwid na taga-suporta ni dating US President Joe Biden habang nasa kalagitnaan ito ng malaking pagtitipon sa Amerika. Ang naturang insidente nagdulot ng takot sa mahigit 3,000 mga dumalo sa naturang event. Itinuturo naman ng mga otoridad na targeted incident ang pangyayari. Tunghayan ang balitang abroad mula kay Son Santiago. Patay sa pamamaril nitong Miyerkules, September 10 ang conservative activist at influencer na si Charlie Kirk habang nagsasalita sa isang event sa Utah Valley University. Ang 31 anyos na kilalang taga-suporta ni US President Donald Trump ay nasa gitna ng tinatayang 3,000 katao sa isang outdoor campus event na isa siya sa nag-organisa nang biglang may tumamang bala sa kanyang leeg. Sa mga kumakalat na video online, makikitang pabaksak na mula sa kanyang inuupuan si Kirk matapos ang pamamaril habang nagsitakbuhan ang mga taong naroroon dahil sa takot. Ayon sa Federal Bureau of Investigation o FBI, pinaniniwala ang isang targeted attack ang insidente na nagmula ang pagputok mula sa isang rooftop sa campus na nasa malayong distansya. Samantala, sinabi naman ng Utah Department of Public Safety na wala pang nahuhuling suspect o nasa kustodiya ng mga opisyal kaugnay ng insidente taliwas sa mga kumakalat na ulat online. Gayunpaman, lumalabas sa kanilang paunang report na ang suspect ay nakasuot ng maitim na damit batay sa kuha ng CCTV ng universidad. Dahil dito, patuloy pa rin iniimbestigahan ang insidente. Inanunsyo naman ng Utah Valley University sa social media na pansamantala munang isasarado ang kanilang campus mula September 11 hanggang 14. Si Kirk ay may milyong-milyong followers sa social media. Isa siya sa nagtatag ng Turning Point USA, isang malaking conservative youth movement sa Amerika sa edad na 18. Kilala siya sa maiinit na talumpati, nakikipagdebate sa mga estudyante, gayon din ang kanyang mga kontrobersyal na pananaw sa mga isyu kagaya ng immigration, race at gun rights. Minsan na rin sinabi ni Kirk na ang pagkawala ng buhay dahil sa pamamaril ay katanggap-tanggap para mapanatili ang right to bear arms sa ilalim ng kanilang US Second Amendment. Samantala, inuutos naman ni Pangulong Donald Trump na ibaba sa half-staff ang mga watawat sa buong Amerika bilang paggalang sa kanya at tinawag pa ito na Great Even Legendary. Kinundenan naman ni dating Pangulong Barack Obama ang pag-atake. Samantala, patuloy ang batuhan ng paninisi online kung saan itinuturo ng mga conservative sa mga liberal bilang sanhi ng insidente habang kinokondenan naman ng mga Democrats ang pangyayari kasabay ng kanilang muling panawagan ng mas mahigpit na gun laws sa kanilang bansa. Dahil sa pangyayari, naiwan ni Kirk ang kanyang asawa at 2 anak. Para sa EuroTV News, Son Santiago, sumasaludo sa bawat Pilipino.